Hello mga besh! Welcome back to my channel, Annabelle. Kamusta kayo? I hope you're all doing fine, katulad ko. Kahit busy sa mga personal na mga bagay-bagay, work, and then, assessments, kasi may tinatapos nga ako. Pero, awa ng Diyos, okay pa rin tayo, nakakasmell pa rin tayo. So mga besh, eto na yung pinangako ko na 485 visa na vlog. I know na ito ay overdue na kasi I already got it and patapos na tong 485 ko pero ngayon ko pa lang siya ginagawa or binavlog. Pero kahit papano, at least may idea kayo, magkakaroon kayo ng idea na sa process na ito, ha? So, excuse me. Tara, mag-usap na tayo, ha? Okay, test mic test. Okay, sandali. Ayan. So, pag-usapan na natin ng 485 visa. Sabi ko last time sa previous ko na vlog, not all courses, pag nag-aral ka dito sa Australia, eligible ka to get the 485 temporary work visa or graduate visa. Kasi, ang pinaka eligible kapag yung course mo na kinuha is at least 16 months, equivalent to 2 years ang course mo, yun, eligible ka. May mga nalaman ako na ito ay previous na rule naman, ha. Ito ang pinag-uusapan natin. Yung previous ko na nalaman, galing to sa kakilala ko at sa kaibigan ko na kumuha ng course, kumbaga, na walang pathway to 485 visa. Ano siya? Siya ay kumukuha ng social worker something. I forgot the name. Susulat ko na lang dyan. Basta yun. Nag-aalala siya kasi wala siyang 485 visa. Hindi siya eligible for 485 visa. That time. So, hindi lahat. Okay? So, kung kunyari, mga 12 months lang o 6 months lang yung course mo, hindi ka pwede makakuha ng 485 visa. Dapat at least 16 months to 2 years. Bachelor man yan, vocational man yan. Katulad yung sa akin, yung VET, vocational na course. Trading course yan. Equivalent yan sa Pilipinas, alam nyo, yung sa TESDA natin. Yeah. So, kahit vocational yan dito, uy, mahal yan dahil nagpaguran kaya talagang pinush ko talaga yung sarili ko, mabayaran ko yung tuition fee ko on my own. So, yun, kasali yung commercial cookery, certificate 3 and 4 commercial cookery, and advanced diploma in hospitality, kasi 2 years yan, kasali yan sa list na makakakuha ng 485 visa. At saka, yung eligible sa pathway, sa PR pathway, yun, makakakuha yun ng 485 visa automatic. So, ang 485 visa, ina-apply ulit yan. So, pagkatapos mo ng student visa na subclass 500 ang tawag, yung next mo naman is subclass 485 or temporary graduate visa ang tawag. Ganyan. So, yung rules na naabutan ko, ano lang siya, bibigay lang yung haba nung 485, magagamit mo siya 12 months to 16 months only. 18 months only, no? So, pagkatapos mong graduate dito sa Australia, bibigyan ka ni Australia ng another 18 months, at least hanggang 18 months na stay dito sa Australia para mag-work. So, ito na yung visa mo. Kasi kailangan mo ng visa, no? Para mag-stay dito, no? So, 485 graduate visa ang tawag. Okay? So, nabiyayaan ako niyan. Tapos, nag-open yung mga pathways, no? Yung mga rules na bago. Dahil ito rin yung magandang naidulot para sa akin. May masama at pangit at magandang naidulot ang COVID-19, ha? Sa buong mundo. Isa sa reason ko is
lahat ng doors nag-open, okay? After ng pandemic. Bakit kamo? Kasi yung 485 na yan, di ba 18 months nga lang yung ano niya, ano, pinaka-maximum. 12 to 18 months yan before. Na pwede ka magstay after mong graduate ng course dito sa Australia, pwede ka magstay ng 12 to 18 months pa para mag-work full-time. So, dahil sa pandemic, nabuksan ang doors, ha? So, instead of 18 months, nabigyan ako ng 24 months. So, 2 years. Very So, ayun. Tapos, so, yun yung rules, no, nung time na yon na mag-a-apply ako. So, nung mag-a-apply ako, another opening ng door, walang health na medical test. Kasi part yun ng requirement para makapagpasa ka ng 485 at mag-grant ka, may mga list of requirements. Ilalagay ko dito sa sa banda dito yung mga requirements before, okay? So, inalis ang medical test, okay? Tapos, syempre besh, yung medical test yan, another gastos yan. So, ang galing talaga eh. Hindi ako pinagastos niyan, So, nasa Devonport pa ako nung time na yon, nung nag-apply ako ng 485. And then, yung testing center, yung hospital kumbaga, nasa Launceston, wala sa Devonport. Pero inyo yung ibabiyahe ko pa, from Devonport to Launceston, sa bus pa to. Yung pamasahe pa sa bus na napakamahal. Tapos, yung ngarag mo pa sa biyahe, kasi walang traffic besh eh. Tapos, 1 and 45 minute na biyahe ito ng bus, na dire-diretso, no? Walang hinto-hinto. Tapos yung gastos doon sa bus, na pamasahe mo. Tapos, magpapaschedule ka pa nun. Kasi hindi pa pwedeng diretso pupunta ka na sa hospital para sa clinic, testing clinic. Pupunta ka doon para magpa-test. No, kailangan mo pang magpa-schedule. So, since ngayon, alam mo yan, yung kakataos pala ng pandemic, so yung mga tao, ngarag pa, besh. So, alam mo yung ginawa, wala mo ng medical. Huwag ka muna magpa-medical. Yun yung naging rule. So, lahat ng mag-a-apply ng 485, hindi mo na na-require. Kinancel yung medical test na yan, exam na yan. Nakalibre tayo ngayon ng magkano rin yung medical, nung student visa ako nag-a-apply, 300 plus. So that was like 2020 pa. Nung nag-apply ako ng 485 visa ko, parang 2021, 2022. Can't remember. Basta yun. So another, dagdag yun, pag-update syempre ng fees. So nakalibre ako nun. Nakalibre ako ng medical test fee. Nakalibre ako ng pamasahe sa bus papuntang testing center. Nakalibre ako ng pagod, ng hassle. So, thank you. So, yun yung isa sa requirement, medical cert, na kinancel that time nung ako ay nag-apply. Another, pinagpapasalamat ko, aside dun sa mga yon, is naging smooth yung process. Okay? So, sa 485 visa, besh, kailangan lang ng etong mga requirements na to, papasa mo lang yan. So, lahat ng transcript mo, kung ano tinapos mo dito sa Australia, yung certificate ko, 3 and 4, both sa Sydney at saka dito sa Tasmania, pinasa ko. Lahat ng TOR ko din sa Pilipinas, pinasa ko. Meron akong form na final-outan. Basta lalagay ko na lang dyan. Basta yung Form 80. Yan talaga yung pinaka-importante at magagamit mo sa lahat ng klaseng visa ang apply mo dito sa Australia. Kasi nandoon lahat ng record mo, ha? Lahat ng bahay na tinirhan mo dito sa Australia. Ayan, nawala. Ganyan. Tapos, since day 1 na umapa ka sa Australia, hanggang current. So, alilista mo yon, lahat ng addresses, lahat ng landlords mo, lahat ng for the last 10 years na mga
binisit mo ng mga countries outside Australia, ilalagay mo doon sa record na yan, sa Form 80. Lahat ng tinapos mong course, kahit outside Australia pa yan, basta within the 10-year period. So, ganon siya. Malala siyang form. Pero, ang kagandahan lang doon, every now and then, i-update mo lang yon. Kasi, yun na yun eh. Dadagdagan mo lang yun, update mo lang. Kunyari, lumipat ka ng bahay from, kunyari sa akin sa Sydney, lumipat ako dito sa Tassie. In-update ko lang yung Form 80 ko na yun. Tapos, within Tassie, lumipat kami from Hobart to Devonport, Devonport to Hobart. Parang ganon. So, update lang yan. Ganyan siya. And ina-access lang to ng government. So, wala kang takas. Ganon. So, yun. Tapos, PTE, yung English exam. Kasi, wala naman akong IELTS na exam. Kasi, di man ako kumuha sa Pilipinas. Kasi, mahal yan, no? Sa Pilipinas. Puritang-purita ako sa Pilipinas, ano? So, ayun. Dito ako kumuha ng PTE. Another gastos yan, ano? Naalala ko, 2nd of February 2022 ko yan kinuha. At nilagay ko yan dati sa previous ko na vlog kung magkano. Ilalagay ko na lang ulit. Pabalikan ko. Another gastos, ano? Plus, yung visa itself na 485, ang binayaran ko, besh, 1,700 something. Ilalagay ko na lang dyan. Yung resibo. Dollars to. Okay? Tapos yung $700 na fee, processing fee sa aking agent. So, another gastos ito. Gusto niyan. Tapos, ano pa? Buti na lang nakalibre na ako sa medical. Walang ganun. So, yun yung mga actually things na pinasa ko, na requirements na kinumply ko. And then, nag-a-apply ng bridging visa din. Yung bridging visa, libre lang yun. Kailangan kong mag-apply ng bridging visa kasi patapos, dapat kasi yung by the time na mag-a-apply ka ng 485 visa, dapat meron ka pang at least 6 months na valid na current visa. Kasi i-upload mo rin yun eh. Buti na lang, besh, yung 500 visa ko, na student visa, alam mo yung after 2 years kong hinintay siya, doon lang siya lumabas. Buti na lang, by the time na lumabas siya, January, and then nag-apply ako ng 485 visa, like September, October, that same year. Alam mo yung gano'n na, gosh, paano makaka-apply ng 485 visa kung naghihintay pa ako ng student visa? Ganon siya. Kasi nga, rumble pa nga noon, dahil COVID season yon, tapos natapos na yung COVID. So, ang daming backlog ng mga offices and everything. So, naghihintay. Isa ako dun sa mga student visa applicant na naghihintay ng aking own student visa na tumagal lang 2 years na paghihintay. Ganon ka-patient. Ano ba, ha? So, hinintay ko yun. Ganon siya. Parang everything was, fell into place, kumbaga ba. So, may ngarag moments ako kasi nga, kailangan ko hintayin yung ganitong mga bagay. Pero, awa naman ng Diyos na kaya ko naman. Tumating, at na-process. At ayun na nga, awa ng Diyos na-grant ako, instead of 18 months, na-grant ako ng 24 months. Mag-stay ko dito sa Australia para ako ay mag-full-time ng work rights. So, ayun. Yun yung mga things na kailangan kong i-discuss sa 485. I-follow nyo lang yung lahat ng mga requirements. It's gonna be the same requirements. Ang lang ngayon is, ang update lang ngayon is, merong age limit na time. So, talagang sobrang pasasalamat ako kasi nung nag-apply ako ng 485 visa, walang age limit nun. 43 na ako ngayong year, no? Nung nag-apply ako nun, I was like 41 years old. O 42. Oo. Ngayon meron ng age limit hanggang 35 years old na lang.
ang pwedeng maka-apply ng 485 visa. 485 temporary graduate visa. So, kung kunyari nag-aral ka, pumasok ka dito sa Australia, nasa 46 ka na. Kasi possible yun nabibigyan naman ng student visa. Tapos, ano ka naman, eligible ka naman. Kaso bigla meron sila ngayong bagong rule. Every year kasi nagbabago sila ng rules, ha? Hanggang 35 years old na lang, pwedeng mag-apply. Get a 485 visa. Well, I am pretty sure na merong exemption na nag-grant nga sila ng student visa when you were like 45 years old, and then, syempre, nag-aral ka, you studied like 2-year course. Syempre, definitely, your age, is already like 47 after 2 years. And then, here's their new rule. You should be like, exempted. Kasi, before ka nag-apply ng student visa, no rule like that pa na available. So, I hope, hindi ako migration agent, so you have to ask this information to a migration agent. Kung kunyari, more than 35 years old ka na and qualified ka naman sa qualified ka naman sa 2 years, at least 2 years na pinag-aralan mo, I am pretty much sure na you will be granted the 485. Pero yun nga, it depends sa ministry ng immigration, silang bahala dyan. So, it is best for you to have a immigration agent. Pero besh, paalala ko lang, make sure na yung migration agent mo matalino. Hindi pera-pera lang. So, ayun. And then, do your own research din para hindi ka rin magiging blinded sa mga information. Available naman si Australian website sa immigration. So, all the details are there. If malakas yung loob mo, you can actually do it on your own. Kasi may mga kakilala ko nag-DIY. Pasado naman sila. Nakakuha naman sila ng sarili nilang student visa. Pero, or 485 visa. And, I knew someone na nakakuha ng 491 ng DIY lang. Yung 491 visa, yun yung next level to the permanent residency, ha? So, it depends kung gano'n ka knowledgeable, gano'n ka confident sa profile mo. Do it on your own. Pero kung hindi, make sure na kumuha ka ng matalinong migration agent. Paano mo malalaman kung matalino? Ikaw na makakapagsabi niyan, ano? After you do your own research, edi ask the migration agent na nakuha mo. Pag iba yung sinasabi, alam mo na. O, kuha ka ulit ng iba. Ganun lang yun, besh. Pero, pera-pera to, besh, ha? So, kailangan mong ilagay ang pera mo sa mabuting kalalagyan. Ha? Huwag tayong magsasayang ng pera dahil mahirap ang buhay ngayon, ano? At huwag tayong magsasayang ng oras natin, okay? Kailangan matalino tayo. So, yun lang mga besh. I hope may natutunan kayo sa vlog na ito. Lalagay ko lang lahat ng mga info dito sa gilid. Dahil it was like parang almost 2 years ago na 485 process ko. So, syempre, na hindi ko na matandaan yung mga specifics like the amount, the date, and so on. So, lalagay ko na lang dito para transparency purposes. Ganyan. So, mag-ingat-ingat. Magkita-kita tayo sa susunod kong vlog. Maraming salamat sa pag-drop by sa aking channel. Hit the thumbs button kung nagustuhan mo at magkita tayo sa next ko na vlog na update sa aking pag-process ng permanent residency. Maraming salamat mga besh! And lagi matatandaan, always be good.